Hi guys, and here we are again for another video. So this is Joey Sasaki, and ayun. So hopefully maging soon na I'm going back to Joey Enriquez. Ayun. So ayun, since nandito naman ako sa Japan as of now, nabuhay pa ako. Ang gagamitin ko is yung name na pareho ng sana ko kasi ayoko ma-confuse siya or magkaroon ng mga, alam mo na, mga issues or something. But I don't want my son to feel alone. Ayun. So, dalawa kami. Still na Sasaki. So, ayan guys, an update. Ayan na naman. Nawala siya. Tumubo ulit. At ayan, puro puti na po tumutubo sa buhok ko. So, we'll have a short recap po noong nangyari sa buhay ko. So, 3 years ago, I was diagnosed with cancer. Actually, that was 3 years ago. 4 years ago actually. Parang 1 taon din ata ako nakipagbuno dati ng cancer. But I was treated in General Santos. I got my chemo and my radiation there. Completed both of those treatments. Pero yung pinaka-treatment talaga is 3. Which is I haven't got the final treatment. Ayun. So, ayun. Kung sa salita pang Hapon, kasi yung treatment, isukani kakaru talaga. But, it went to, ilang centimeter nga ba yun? Nakalimutan ko na kasi, but it went to 0 talaga. It just so happens na after the long wait of waiting for me and my son to go back here in Japan, it came back. Ayun, bumalik siya. And dumating kami dito sa Komaki or sa Japan ng January 27, which is February, lumabas na si cancer. Himutok na naman siya, nagwala na naman siya. So, ayun. So, right at this moment, while talking to you guys today is December 30. Ayun, December 30 na po. So, mag-1 year na rin po. Kung tutuusin na nandito kami sa Japan ng aking baby boy. And almost 1 year din po na mag-1 year na rin po yung pakikipaglaban ko kay cancer. Dito na naman for the second time around. But this time guys, update ko lang sa inyo, it's not so good kasi kung sa Pilipinas, naging active yung pagpapaliit, pagpapawala dun sa kanya. Ngayon po ay lumalaki. I was already advised by the doctor na huwag nang pumasok kasi delikado na dahil po yung aking tumor kumapit na dun sa spinal. Ayun, so as far as I can remember po nung sinabi sa akin ng doktora ko na hindi na ako po hindi pwedeng galawin yung sakit na to. Dito po sa Japan, normally they operate. Kaya lang, hindi naman nila sa akin sinabi na it was already connected in my spinal. Kaya, yun po, naiintindihan ko na nung sinabi ng doktor sa akin na connected na sa spinal, kaya hindi na nila po pwedeng galawin. Which is we all know na hindi talaga maganda na kapag ang spinal natin ay napakialaman. So, ayun. So, that's the update. My cancer has grown. Ayun, and it's already connected to my spinal. Kaya, hirap na po tayong tumayo, maglakad, at magkilos-kilos ng kaya natin. So, ano ba yung mga dapat nating tandaan, guys? Oo, trabaho is important. Importante ang pera. Pero, sa totoo lang, mas importante yung mga mahal natin sa buhay. Kung ingatan natin yung katawan natin, mas makakasama pa natin sila na matagal. And this time, nandun yung purong pagsisisi ko kasi dati, nung natuto kong kumita ng pera during my SMDs, nag-part-timer po ako, doon na ako nag-umpisang tamarin na mag-aaral. Kaya ako natigil. Kasi mas okay nang kumita ng pera kaysa sa
mag-aral. Napasensya guys. Yung gamot ko matapang lang kasi inaantok ako palagi. Yun, kaya palagi akong nanlalata. Yun. Tapos, ayun po. Nung time na college nga ako, nung kumikita na ako, nakapagbigay na ako sa little brother ko ng mga kailangan niya sa katawan, I was really overwhelmed na yun na kaya ko nang kumita ng pera, kaya ko nang magtrabaho, kaya ko nang tumayo. Doon na naman dumating yung opportunity na my mom and my dad is going to separate and I have to choose whether I'm going with my papa or with my mama. So ayun, ang nangyari, rather than coming to both of them, ang ginawa ko po is nag-Japan ako. Ayun, yung option na yon is because ayoko sumama. Unang-una, nandun ako sa level na masama yung loob ko kasi hindi ko nakasama si mama at si papa during my childhood days actually. Kasi nga, matagal din silang tumira sa Angono, Rizal, and I was left with my grandma, my late Chita Diano, or Chita Ibrado Diano, yung nag-iisa kong grandma, napaka sarap akapin, sarap mahalin. Ayun. Yun po ang lola na napakahigpit na nagpalaki sa akin. Ayun. Tapos, nung time na alam ko, magkakaroon na ng moment na makakasama ko ang nanay at tatay ko, naghiwalay pa sila. So, tapos na, naka-move on na ako dun sa period na yun. As long as they are both happy, they are both healthy living, wala naman akong problema kasi matanda na kami. Malalaki na kami magkakapatid. I have my own kid. My brother and my sister has their own kids and their families already. So, okay na ako doon sa bagay na yun. But, ako kasi yung tao na masyadong masaya kapag nabibigyan ako ng appreciation. Ayun, appreciation. So, hindi ko napansin yun noong una na akala ko they were just doing that because of naiirita sila na pinagsasabihan ko sila. Kasi ako yung pinakamatanda sa lahat, guys. Ako yung palaging nagbibigay sa kanila. Pero bandang huli, guys, I realize na masarap pala. Masarap yung ikaw palagi nagbibigay. Masarap yung ikaw nagbibigay ng kaligayahan sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. And that's who I am. Sana nga lang, pagdating ng araw na mawala na ako, maalala ako ng mga tao bilang sa mapagbigay na si Joey. I was always being overlooked from being nice. Kasi, ang tingin nila sa akin at the beginning is always maldita, stricta, ayun. Lagi nila sinasabi sa akin. That's why I try to make myself more approachable. I always smile. I always tell them that, no, hindi ako stricta. Siguro sa mga pamangkin or sa anak, might be. Pero sa mga kaibigan, no, I'm not. Ako po yung tao na kapag sinabi kong kaibigan ko, yun nga sabi nga ni mama, kahit patayan, ipaglalaban ko. Ganun po akong klase ng tao. And pag sinabi kong kaibigan ko, who cares kahit na anong status ka pa, kaibigan pa rin kita. But, ayun nga po, sa pagbabalik ng cancer, mas lumala na, mas lumaki na. So, ito ko ngayon. Accepted ko, guys. Kung hanggang saan ako, hanggang doon na lang ako. Pero, hindi ako po pwedeng tumigil na makipagsapalaran at lumaban. Kasi, my son is just 10 years old. Baby pa siya para sa akin. I know kahit binata pa siya, he'll always be my baby. Pero, kahit hanggang 20 lang niya,
okay na ako. Ma-extend na lang na 10 years ang buhay ko, okay na ako. Kasi guys, kung hindi na ninyo itatanong, Shokung is the biggest miracle and the biggest gift I've ever had in my whole life. The only thing that I was able to dream about was a family. And Sho was my family. Ayun. Siya yung bumuo sa akin nung time na akala ko babagsak na ang mundo ko. Si Sho ang bumuo sa akin. So, it's really sad to say na malala na yung sakit ko. Shi Minbyeon could not do anything further than to help me ease the pain. Kasi nga, hindi na nakikinig. So, they have already agreed with my opinion for a second opinion. And that's going to the cancer center. Ayun po. So, January, I'd be going to Nagoya for a second opinion. And I hope, sana, wish ko lang po, at nakikiusap ako sa lahat ng mga makakapanood na itong video ko, na sana po gaya ng dati, tulungan po ninyo akong ipagdasal na kahit man lang po, mapalaki ko lang ang anak ko. Kahit hindi ko na makita ang mga apo ko, bonus na po yung kung makikita ko pa mga apo ko. I want to live. To see my kid grow. Na hindi ko siya iiwanan ng musmus pa. Ayun. So, I will be very pleased po kung ipagdadasal nyo rin po yung pagaling ko. As of now po, pinapakiusapan ko po kayo. Nagmamakawa na tulungan niyo ako sa dasal. Dahil I know God is the only one who can save me this time. Kasi siya lang ang may karapatan na bumawi ng buhay natin at siya lang ang may nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo. So guys, please po, include me in your prayers na sana umabot ako hanggang man lang maka 20 years old ang anak ko. 10 taon lang po guys. Kahit 10 taon lang okay na ako. I don't want to live that long. But I just want to see my son na hindi na po siya mahihirapan sa buhay. Kagaya ng iiwanan ko siya ng musmus pa lang. So, ayun. Today, ginawa ko tong video na to inform you guys na hindi ko ina-accept anytime po pwede na akong mawala. But, reality is there. So, nag-decide na ako, I would be spending most of my time with my son. So, eto na. I will face every morning with a smile. Have to take everything as a blessing. At lagi ko pong pinagpapasalamat na ipinanganak ako. Pinagpapasalamatan ko nanay at tatay ko, mga kapatid ko, na mahal na mahal na mahal na mahal ko. Dahil buong buhay ko, alam ko, ibinigay ko sa kanila. Sa mga kaibigan ko na taos-puso kong minahal at ipinakipaglaban. Sa Joey, you know, will always be me. Kahit saan man po ako mapunta, Joey will always be Joey po. Ayun po guys, sana po tulungan niyo po ako. And I'll be doing videos while I'm still here, don't worry. Who knows, baka ang anak ko na magpatuloy ng video ko na to. I will be very happy kapag nakita ko siya na yung nagpapatuloy ng mga videos ko at ng mga gawain ko. Actually, as of now po kasi, I was trying to do a charity for mga street cats and dogs, which is sa bahay ng kapatid ko ako nagumpisa kasi
wala naman po ako sa Pilipinas ngayon. I really, really love cats. And, ayun, para dun sa mga makakapanood, if you can do, kahit po bumili lang kayo ng mga paisa-isang kilo, abot-abot dun sa mga maliliit na mga pusa, mga aso na walang nagmamahal. Ayun, that would be a very, very good gift to them na mag-abot-abot kayo ng pagkain sa kanila. Kasi, di ba nga, sabi nga ni God, okay ang tumulong. Kailangan natin tumulong. Pero mas maiging tumulong dun sa mga mas nangangailangan. And I chose to help those who cannot speak for themselves. Yun po, mga pusa at aso po. Kasi po, sila po yung mga little creatures na hindi na-appreciate ng lahat, na hindi natin alam. They are the ones making us happy. Ayun. Siyempre, para sa akin, wala na akong pusa at wala na akong aso, puso, tuloy yung sasabihin ko. Puso is one of my pets in Mindanao. Ayun, siya yung pinaka-lovable. Tapos, si Hush, yung unang-una ko naging aso naman po. Well, yung mauna yung pinaka-favorite ko sa lahat, si Almond, at saka si Blink. Ayun, si Blink. Lagi ako nalilito kay Blink at saka kay Hush kasi pareho sila ng characteristic. Pareho silang maliit. Yun lang, si Hush kasi is dachshund and si Blink kasi is may lahing Labrador pero bansot. Ayun. So, ayun. I really love pets po talaga. Sa ngayon po, ang pinakamamahal ko na lang dito ngayon na alaga is si Snowy. Snowy is a dwarf. Nakalimutan ko na yung klase ng aking hamster. Ayan, yun na lang, siya na lang yung aking pet ngayon. Siya yung araw-araw na nakakausap ko dito sa kwarto. Although siguro naiirita na siya sa akin. Pero lately, marami akong binibigay sa kanya mga kung ano-anong pagkain. Kaya ayan, lumalaki na siya. Bumibilog na siya. And she's very cute. Ayun po. So, siguro hanggang dito na lang guys. And I hope na magkita-kita pa tayo ulit. And always sasabihin ko po guys, always spread smile, love, and good deeds to others. Para po, ang magandang umpisa ay laging mag-umpisa sa atin. I know hindi lang po ako may pinagdadaanan. Marami pa dyan, mas malala pang pinagdadaanan. Sa akin kasi, hindi pa man nila sinasabi na may taning na ang buhay ko. Kaya masaya pa rin naman ako. I will still fight and I will still go on for my little show kung ayun po. So guys, hanggang dito na lang ako ha. Sa uulitin and sa may mga pinagdadaanan dyan sa buhay, daan lang po tayo, huwag tayong tatambay. Always smile po and have a good day po. Love you po.